nakakapagbiyahe sa iba't ibang mga bansa sa buong mundo nang dahil sa aking trabaho. Sa nakalipas na 25 taon, bagamat gulo o gyera ang madalas na nagdala sa akin sa ibang mga bansa, mangilan-ngilan ding mga lugar ang nag-iwan sa akin ng matatamis na alaala. Mr. Akbar, we were talking, right? What happened? Hindi sa lahat ng panahon, puro gulo o issue sa ibang bayan ang aking nadadatnan. Was that a man? May ilang mga trip na pakiramdam ko hindi ako nagtatrabaho. Kailangan kung saan sunod. Para bang namamasyal lang. Taong 2005, nung parang bagyong dumating sa Philippine television ang mga Korea novela. Patunay rito ang tinatawag na Korean Hallyu o yung pagsikat ng Korean pop culture sa buong mundo. Dahilan para dagsain ng mga turista ang South Korea. Ginawa na rin kasing tourist attraction ang mga lugar na pinagsyutingan ng kanilang mga soap opera. Ito yung Namdaemun Market dito sa Seoul, Korea. Doon sa mga sumunod sa Korea novela na Stairway to Heaven, dito nagkaroon ng pwesto ng mga damit. Yung bida doon na si Jodie o si Jenna. Doon sa Stairway to Heaven, dito sila kumakain ng mga noodles. Wow, talaga naman. Si Cholo. So ito yung kwintas ni Jodie at saka ni Cholo. Nung nagkahiwalay sila, naging susi ito para sila nagkabalikan. Napuntahan ko rin ang Lotte World, ang world's greatest indoor theme park. Lalo itong sumikat dahil naging location ng Korean novelang Stairway to Heaven. Sinong hindi nakakakilala sa carousel na ito? Dito rin kinunan ang ilan sa mga romantikong eksena ng mga bida na sina Jodie at Cholo. Mula Seoul, 10 minuto naman kaming nag-ferry para marating ang set ng isa pang hit na Korean novela, ang Full House. Si Papa Bear, si Mama Bear at si Baby Bear. Ang nursery rhyme na yan na sikat dito sa Korea, sumikat din ang husto sa Pilipinas nang dahil sa Korean novelang Full House. Ito yon, ang bahay ni na Jessie at Justin. Ang pinag-agawang bahay ng mga bida na sina Jessie at Justin, isa palang private rest house sa Sido Island. Totoong bahay siya, hindi siya set. Isa pa sa mga paboritong dayuhin ng mga turista, ang Hong Kong. At ang numero 1 tourist attraction dito, ang Hong Kong Disneyland, nakabubukas lang nung puntahan namin. Ano yung Disney train, no? Yung mga bintana niya, Mickey Mouse. Most magical place of Disneyland. Hindi na natin kinakailangan pang pumunta ng Amerika upang marating ito dahil inilapit na ito sa atin dito sa Hong Kong. Sinong paborito mo dito, Sofia? Mickey Mouse. Donald Duck. Si Donald Duck, hindi si Mickey Mouse. Ako si Mickey. Sa panahon ngayon, napakadali na nga lang lumipot sa mga kapitbahay nating bansa dito sa Asia. Ang Thailand. Kung sa atin may tricycle at may jeep, dito sa Thailand may tuk-tuk. Mayaman ang kultura. Pero sa kabila ng pagiging moderno nitong bansa,
Kapansin-pansing pinapahalagahan nila rito ang kanilang tradisyon at kultura. Yung mga nasa mas mataas na bahagi, totoong mga precious stones, real gems. Buhay na buhay rin pati ang mga sinauna nilang pamamaraan ng kalakalan. Ang floating market, parang mall o palengke na nakalutang sa tubig. Kompleto sa lahat ng klase ng bilihin. Isa na ito siguro marahil sa pinaka-unique o kakaibang palengke na nakita ko. You having a good time? Yes. You're from Egypt too? Yes. Oh, honeymooning? Yes, ma'am. Oh, congratulations. Thank you. Best wishes to you. Thank you. Dati-rati, hindi basta-basta mararating ang bansang Russia. Pero nung nawala ang tinatawag na Cold War taong 1991, nagbukas din ang mga oportunidad para mapasok ang bansang ito. Taong 2007, nung nakapunta kami roon, ang Red Square, sentro ng kanilang pamahalaan. Ang inyo pong makikita ay ang St. Basil's Cathedral. Isa sa mga matatag na institusyon ng Russia, sa maniwala kayo't sa hindi, ay isa lamang hamak na manika. Ito ang Matryoshka doll. At bakit nga naman hindi, gayong sa loob ng iisang manika lamang na ito, ay napakarami pang mga mumunting manika. Kahit yung ganyang kaliliit, kayang-kaya nila. May chance ako na mag-paint ng sarili kong matryoshka. Bagamat Espanya ang sumakop sa Pilipinas sa loob ng 300 taon, malaking impluwensya rin sa ating kultura ang bansang Mexico dahil pareho tayong sinakop ng Espanya. Lalo pat dumaan ng Mexico ang galleon trade bago ito nakarating ng Pilipinas. Bumisita kami ng Mexico taong 2007 at doon kitang-kita ko ang mga pagkakahawig natin sa kanila. Sa Pilipinas ang dating parang wala tayo sa Mexico. Matraffic din. Tapos tignan niyo may nagtitinda rin ng mga dyaryo sa kalye at saka kung ano-ano. Nakita ko rin ang mayamang sinaunang sibilisasyon ng Mexico. Kung ang mga Egyptian may pyramid, meron din niya na mga Mexicano. Ang Teotihuacan Pyramids o City of Gods, isa sa pinakalumang istruktura sa Mexico na itinayo taong 200 BC. Ayon sa alamat, kapag dinadagdagan o pinalalaki raw ang mga pyramid, nag-aalay ang mga Teotihuaco ng buhay na tao para masiguro ang katatagan ng kanilang itinatayong istruktura. Karaniwang mga bilanggong mandirigma ang kanilang isinasakripisyo. Hindi biro ang pag-akyat sa pyramids. Tutuwa yung trainer ko nito. Okay. Ang taas. Yes. Pambihira rin pagkakataon ang maimbita sa bahay ng pinakamakapangyarihang pinuno ng pinakamakapangyarihang bansa sa buong daigdig, ang White House sa Washington, D.C. sa Amerika. Mapalad po tayo mga kapuso dahil naimbitahan tayo dito sa White House. November 2005, nasilip namin kung paano magpasko ang First Family ng Amerika. Kabilang ako sa grupo ng mga mamamahayag na naimbitahang libutin ng White House matapos itong gayakan para sa Pasko. Totoong bulaklak ang ornaments ng mga Christmas tree nila. Meron din mga crystals. Ang nag-istima sa amin, mismong si dating First Lady Laura Bush. I want to welcome everyone again to the White House during the Christmas season. It's so beautiful every year, and I think this is an especially beautiful year.
Ang pinaka-highlight ng pagbisita namin doon noong ipatikim sa amin kung ano ang tradisyonal na Noche Buena ng White House. Mas matabang lang konti kasi ang panlasa ng Amerikano mas matabang kaysa panlasa natin. Dito ko unang nakilala si Cristeta Comerford, ang executive chef ng White House na Pilipina. You must be very proud. Pinagmamalaki ng buong Pilipinas na isang Pinay ang top chef dito sa White House. Okay, salamat din ho sa inyong lahat. I mean, if not for my background, I mean, laki ako sa Maynila, sa Manila Science High School, and sa UP, I was there for a few years. Kaya, yeah, it's a part of my life, yes. Tunay ngang napakalawak ng mundo. Napakaraming pwedeng puntahan, napakaraming pwedeng matutunan. Bukas makalawa, saan man ako dalhin ng aking mga paa. Laking pasasalamat ko dahil ginawa ako ng Diyos na isang mamamahayag at isang manlalakbay. Mula po rito sa Mexico City, mula po rito sa White House sa Washington, D.C., mula po rito sa Moscow sa Russia, mula po rito sa Bangkok, Thailand, mula po rito sa Korea, ako ang inyong kapuso mo, Jessica Soho. Susunod, oh my gulay! Mga gulay na hindi gaanong kilala, katulad ng tongsoy o watercress, bangbangkong, talinum, kulitis, at iba pa.